Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Maghapon kinabukasan ay hindi dumating si Sturgeon ni hindi ito tumawag. Iniintay mo ba si Sturgeon, Cassandra? Si Hannah mula sa likod niya. Hindi siya darating. Nasa Zamboanga siya, may seminar siya doon. Napalingon siya mula sa pagkakapatungaw sa may malaking bintana patanaw sa driveway. Bakit mo naman naisip na si Sturgeon ang hinihintay ko, ha Hannah? Kailan niya? Malakas na tumawa ang babae. Pagkatapos ay sunod-sunod ang hititbuga ng sigarilyo. Huwag kang hypocrite, Cassandra. Wika ng babae sa mataas na tono. Alam kong may relasyon kayo ni Sturgeon. Ngumiti ito at nagkipit na mga balikat. Pero hindi ako nagsiselos kung yun ang nakakala mo. Hindi ako silosang tao at alam ni Sturgeon iyon. I can share my mind. Sinikap niyang itago ang inis sa tinig nang sumagot siya. Hindi ko alam sino nagsasabi mo. Bakit niya kailangan magkailang may relasyon sila ni Sturgeon? Hindi ba't sinabi nitong mahal siya at pakakasalan? Oo, sinabi ng lalaki. Pero may relasyon ba sila? Kinumpirma ba niya iyon sa salita? Oh, come on, Cassandra. Lumapit sa sementadong barandilya si Hannah at naupo roon. Si Sturgeon mismo nagsabi sa akin, sinabi niya sa iyong mahal ka niya at pakakasalan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig. Walang ibang tao sa paligid nang nasa hardin sa likod sila ni Sturgeon. Kahit anino ng katulong ay wala. Unless mga ibon at mga crickets na nag-uusap. At kahit siguro'y nagsigawan sila ni Sturgeon kahapon, ay hindi maririnig ni Hannah kung hindi sinabi ni Sturgeon ang pinag-usapan nila. Biglang may kung anong galit na lumukob sa kanyang dibdib sa naisip sa mga sinabi ni Sturgeon kay Hannah. Naisip din niya na pinagtatawanan siya ng dalawa. Lumapad ang ngisi ni Hannah sa ekspresyon ng mukha niya. Alam ko ang lahat ng mga affairs ni Sturgeon, Cassandra. And I don't really mind. Because I have my own affairs too. Naggibit pa ito ng mga balikat. At alam din ni Sturgeon. Ang ayaw lang ni Sturgeon ay yung pag-alis-alis ko dahil nag-aalala siya sa kalusugan ng mga magulang ko. Sino nga ba naman si Sturgeon sa mga magulang ko? Para mga magulang na rin niya yun. Wala kaming affair. Halos sumigaw na siya. Lumukob sa isip niya na halos maniwala siya nang sabihin nitong mahal siya. Gusto niyang maiyak ng oras na iyon. Ang mga sinabi ni Sturgeon sa'yo ay sinabi rin niya sa iba ng mga naging flings niya. Bali walang sabi nito. At kilala ko sila nga. Pwede mong itanong kay Manang Carmelita. Tulad ng halimbawa nung nurse sa clinic niya sa Please Hannah. Awat niya sasabihin nito sa pakunwaring kalma. Ayokong marinig iba pong sasabihin. Gusto niyang mapahiya. Subalit ang tanging nakapagsalba sa pride niya ang hindi niya pagbigkas na mahal din niya si Sturgeon. Kailangan mong marinig. Sabi nito. Ang sinabi sa iyo ni Sturgeon ay isa sa mga paraan para maikama ka ng mahigpit ng madali. Paismin itong umiti. By the way, I see it. Dahil hindi na kailangan ni Sturgeon ang mga sweet talks. Malisyosong hinagod ng katawan niya at patuyang muling tumawa ito. My God! Kung hindi mo ako nakita sa bintana, ay muntik ka ng angkin ni Sturgeon sa ibabaw ng bench na yun. At kung hindi mas damuhan nga eh. At sinabayan ito ng tawa. May pakiramdam siya nagiinit ang gusto ang mukha niya sa kahiyan.
Gusto niya itong sampalin pero hindi niya bibigyan kasiyahan si Hana sa pamamagitan ng pagpatol dito. Bukod pa sa pagsang-alang-alang niya sa mga magulang nito, ginagap niya ang baston at lumakad papasok sa loob ng hawakan siya ni Hana sa braso niya. Wala kaming pag-ibig ni Sturgeon sa isa't isa, Cassandra. Wika nito sa maraing tono. Ang mga daliri ay halos bumaon sa braso niya. Though, we desired each other's body once in a while. Subalit kailangan namin magpakasal sa takdang panahon. Dahil iyon sa mga magulang namin. Kagustuhan nila iyon. Para sa papa, parang anak na rin niya si Sturgeon. At sa bahagi naman ni Tita Veronica, kailangan ng mga puwentibilya ang suporta ng papa at mama para hindi bumagsak ang hotel na hindi naman kumikita. Hindi naman sila mayaman eh. Hindi katulad ng Mirandas at Alagras. At hindi makakaya ni Sturgeon na mawala sa kanyang hotel na iyon. Dahil ikamamatay din iyon ni Tita Veronica. Bitiwan mo nga ako, Hana. Paasik niya dito. Hinila niya ang braso at mabilis na tumalikod. Maliwanag sa pandinig niya ang paghabol ito ng salita. Sturgeon is a good lover, Cassandra. Tinitiya ko yan sa'yo. At kung gusto mo siya, ay di gawin mo yung gusto mong gawin hanggat may oras ka pa. Ang ayaw ko lang naman yung pati atensyon ng mga magulang ko, kinukuha mo. Nasa gitna siya ng sala nang marinig ang pahabol na iyon. Hindi niya mapigilan paghagulgol. Nasasaktan siya. Higit na nasaktan kaysa ginawa ni Luis. Nakabaon ang mukha niya sa unan at hindi niya namalayan ang pagpasok ni Manang Carmelita. Cassandra, iha. Napabalikwas siya at mabilis na tunuyo ng palad ang mga luha bago humarap. Manang Carmela, kayo po pala. May kailangan po kayo. Nasa mga kamay na matanda ang tray ng pagkain. Hindi ka lumalabas, iha. Kaya dinalhan na kita ng hapunan mo. Sinabi ko po kay Aning na nabusog pa po ako at hindi na po kakain, Manang Carmela. Bakit nag-abala pa po kayo? Inilapag na matandang babae ang tray sa mesa at pagkatapos ay naupo sa gilid ng kama. Nag-aalala si Consuelo sa'yo, iha. Please po. Sinikap niyang huwag lumabas ang pagsigok. Masakit lang ho ang ulo ko at naalala ko lang po si Mama. Gusto niyang kasuklaman ng sarili, sinabi. Bakit kailangan isang kala niya ang nangyari sa ina sa nararamdaman na? Gumuhit sa mukha ni Manang Carmelita ang simpatya at pangunawa. Kamakailan lang yun, iha. Subalit walang hindi na paghihilo ang panahon, Cassandra. Hindi pumasok sa isip niya ang sidabi ng matanda. Ang nasa isip niya ay agad na inilabas ng bibig. Manang Carmela, sino po yung dating nurse ni Sturgeon? Huli na para bawiin iyon. Bahagya nagdikit ang mga kilay ni Manang Carmelita. Nabanggit ba sa'yo ni Hana iyon? Tanong nito. Nakita ko nag-uusap kayo kanina. Ipinaninibog mo ba iyon, Cassandra? May bahid ng banayad na tukso ang tinig nito. Po, hindi siya agad na makauhap ng sasabihin. May pakaramdam siyang nanlalaki ang ulo niya sa kahiyan, lalo ng tipid ng ngumiti ang matanda. Huwag kang magkaila, iha. Alam kong malapit ang loob mo kay Sturgeon at ganun din si Sturgeon sa'yo. At iyon tungkol sa nurse kay Linda. Sumeryoso ang mukha nito at nagbuntong hininga. Matagal na iyon nakalimutan. Umasang masyado ang batang iyon na pakakasalan siya ni Sturgeon. Tumayo na ito at humakbang patungo sa may pinto. Akala ko ba naman kung ano na. Ang nasa isip ko'y baka ipinagtabuyan ka na ni Hana eh. O siya, kumain ka na. Nanatili siya nakatitig sa nakasarang pinto. Parang 1,000 aspile ang tumutusok na sa kanyang katawan upang mamanhid iyon. Totoo kung ganun nga sinasabi ni Hana. Inamin din itong parehong wala silang pag-ibig ni Sturgeon pero nakatakda pa rin silang pakasala.
Baliwala rito kung pumatol man si Sturgeon sa ibang babae. Dahil ayon dito, ito man ay may sarili ring affairs. May rage for convenience. Bawat isa ay nakikinabang sa isa't isa at walang pakialam ang dalawa. Anyway, pagkatapos ng kasal, anong mangyayari sa kanila? At hindi siya makapaniwala na ganun ang uri ng pagkatao ni Sturgeon. Malaking bahagi ng isip niya na hindi gustong maniwala. At sigurado siya na nag-aalala ang lalaki para sa kanya, lalo na sa mga panahong itinigil nila sa ospital. Responsibility and guilt, iyon lang ang dahilan. And of course, para paniwalain siyang may pakialam ito sa kanya. At hindi nagagalit si Hana dahil sa nagseselos ito sa kanila. Ang sanhi ng hostility nito ay hindi dahil nagseselos ito sa kanya, hindi dahil kay Sturgeon, kundi dahil sa sariling mga magulang na nagbibigay sa kanya ng sobra-sobrang atensyon. Napaiyak siya. Naisip niya ang Davao ang the best place para sa mga broken-hearted. Ang kalimutan ang maligim na sinapit ng ina. Subalit sa halip ay higit na sakit ang dinanas niya rito. Muntik pong manganib ang buhay niya. Ang tanging konsolasyon lamang ay ang kagandahang loob at walang pagkukunwaring pakita na mag-asawang Miranda. Gayon din si Manang Carmelita at kahit ang mama ni Sturgeon na si Veronica. Hindi mo kasalanan, Cassandra, ang mahulog sa lalaking iyon. Iyon ang sumiksip sa isip niya. Gwapo siya, oo, at iyon ang dahilan. Kaya pwede ba? Huwag ka na masyadong masaktan. Sa kabila ng sakit ng dibdib, ay nakuha pa niyang bigyang katwiran iyon. Kahit sinong lalaki pang binigyan mo ng pagkakataon ay hindi pakakawalan. At kung magiging matapat lamang siya sa sarili, aaminin niyang binigyan niya talaga ang lahat ng pagkakataon sa Sturgeon para gawin ang gusto nito. She even responded to his lovemaking eagerly. Kung gaano katagal siyang humihikbi ay hindi niya alam. Nang silipin niya ang relo sa braso, ay 9:30 ng gabi. Sana'y hindi nakapag-date sa Trisha at kung naroon man siya ay gising pa. Tumayo siya at inabot ang baston at lumabas. Nasa ibaba ng hagdan telepono. Dumayal siya ng long distance collect sa Bulacan. Trisha, wika niya ng mabosesa na kaibigan. Ilang sandali siya kinumusta nito bago niya sinabi ang dahilan ng pagtawag niya. Uuwi ako bukas. Sakay ng panghapon flight. Pwede mo ba ako sunduin sa airport? Pakiusap niya. Bagamat naroon pa rin sa sakyan ng mga magulang, ay walang magdadrive niyon para sunduin siya. Sige ba? Sagot ni Trisha. Iyon lang pala eh. Basta, uwian mo ako ng malong ha. Original batik ha. Natatawang bailin nito. Kahit 10 pa. Napangiti siya sa kauna-unahang pagkakataon mula kanina. Matapos magpaalam, ay ibinabanan niya ang telepono. Hindi sinasadyang napatingala siya sa hagdan. Nakangiting nakatunghay sa kanya si Hana mula sa barandilya sa itaas. I'm glad sa narinig ko, Cassandra. Wika nito at saka tumalikod. Kinabukasan ng umaga sa almusal ay nagpaalam ang dalaga sa mag-asawa. Higit na nabigla sa Doña Consuelo. Bakit bigla-bigla naman yata yan, Cassandra? Tanong ng matandang babae. Oo nga naman, iha. Dugtong na Enrique. Ang sabi nitong si Consuelo, mga ilang araw ka pa rito at magpapagaling ng tuluyan bago bumalik ka ng Maynila. Bahagya na yung dinaanan ng tingin si Hana na tahimik na kumakain. Nag-aalala na po si Nanang Marcela sa akin, Don Enrique, Doña Consuelo. Nakausap po siya kahapon. Nag-isa lang po siya at nabanggit niya may mga taong pabalik-balik po sa bahay at nagtatanong po tungkol sa akin. Ano daw ang kailangan? Tanong ni Consuelo. Ang sabi po ni Nanang ay lahat lang daw po ng bagay tungkol sa akin. Matanda na ho si Nanang Marcela. At mula nang mamatay ang mama,
ay nagiging matatakotin na po. Yun naman pala mama si Hana. Dapat umuwi na talaga siya. Kawawa naman yung matanda. Napabuntong hininga si Doña Consuelo. Gusto kong sabihin hintay mo na si Sturgeon. Pero yamang ganyan nag-aalala ka sa tiyahin mo, makakabuti na ngang umuwi ka na muna. O siya sige, total ay babalik ka rin naman. Ani ni Don Enrique na bahagyang umiti. Kami na lang magsasabi kay Sturgeon pagdating niya na galing sa Dr. Seminars. Tumango siya at niyoko ang tasa ng kape upang hindi makita na mag-asawa ang sakit na damdamin sa mga mata niya. So alam din ng mag-asawa kung nasa ng binata. Ngunit hindi malang ito nagpaalam sa kanya. Iko-confirm ko lang ho ang flight ko mamayang hapon. Aniya, sa gumagaragal na tinig. Ako na ang bahala, iha. Si Don Enrique uli. Itatawag ko sa airline company pagdating ko sa opisina mamaya. Sabado ngayon, Enrique. Paalala ni Doña Consuelo. May meeting kami ni Frank mamayang alas 10. Naroon din ang corporate lawyer na ang kumpanya. At saka nilingon nito ang anak na tumingala sa ama at ngumiti. Nasa mga mata ang pasasalamat. Pagkatapos ay nilinga ang ina. Tumayo at yumakap dito. Salamat mama. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Doña Consuelo at tinapik-tapik ang mukha ng anak. Sasabihin na ba sa papa mo, iha? O dadalhin mo ang kotse mo? Dadalhin ko na lang po ang kotse ko, ma. Convoy na lang po kami ni papa. Tumayo na ang dalaga at tinapunan ng tingin si Cassandra. What can I say, Cassandra, is happy trip. Mag-iingat ka. Salamat. Sa pilit ang sagot niya, alang-alang sa dalawang matanda. Magbibisla ako pa. Tumakbo si Hana papanghik sa silid niya. Ikinandado ang pinto at pagkatapos ay dinampot ang cellphone at lumayala. Hello? Yes. Darating kami sa opisina ng papa sa Miranda Building bago mag-alas 10. Tumikhim ang nasa kabilang linya bago nagsalita. Nakonperma ng mga tauhan ko ang hinala mo. Tinawagan nila ako kagabi. Nanlaki ang mga mata ni Hana. Sigurado ka ba? Paano ngayon? At saka bakit hindi mo sinabi sa akin kahapon yan nang itawag ko sa iyong nagawa kong pauwi ng mabilis, Cassandra? Ayoko mag-worry ka. Kaya relax, akong bahala. Iyong ikaw ang bahala ay duda ako. Paggalit niyang sinabi. Nagpalakad-lakad ito sa loob ng silid. Natetensyon. Iniipit sa taing ang telepono at dinampot ng sigarilyo at nagsindi. Hindi tayo mamamatay tao dito. Kung gusto mong ipaalala ko yan sa'yo. At saka hindi ko gusto ang ginawa mong pagtatangka sa buhay ng mama. Kinukuha ko lang ang sinasabi mong dapat ay sa'yo at sa akin. Kabisado na nito si Hana pag natitensyon. Relax, Hana. Ako nang bahala, di ba? Okay? Paano yung babae? Alam kong babalik siya dito kapag in-invite siya magbakasyon dito in the future. Naiiritang sabi nito. Ako rin ang bahala doon. Seryosong sagot ng nasa kabilang linya. Kaya makakahinga ka na. Relax. Humanda ka na lamang sa pag-alis mo patungo rito. And after that, nasa ibang bansa ka na naman. Pwede ka pumunta ng Paris this time, iha. Talaga? Natitiyak mo yan? Bahagyan nakadama ito ng kalma at kasiyahan. Tinitiyak ko yun sa iyo, iha. Pagdiriin ito. Maybe we can't force Consuelo to give you your inheritance for now. But she will, in one way or another. In the meantime, ihanda mo ang sarili mo sa bakasyon grande. Hindi biro ang halaga ng Miranda assets, iha. Million of pesos worth of properties. Matapos iop ang telepono, ay nagbukas ng drawer si Hana. Sa ilalim ng mga underwears, ay isang heringgilya ang kinuha at 2 munting bote. Kumuha ng kaunting distilled water sa isa at inihalo sa kabila. Inalog at saka ipinasok sa heringgilya. Pagkatapos ay nalilis ang mahabang manggas at tinusok sa braso. Pagkatapos ay inihagis sa basurahan ang disposable syringe.
Huminga siya ng malalim at ngumiti. Humarap sa salamin at nag-ayos. She was glad na kahit papaano ay nalibang ni Cassandra si Sturgeon. Kung hindi, ay mabubukos siya nito na gumagamit ng drugs. Minsan nakasleeveless siya. Muntik nang mapunan ni Sturgeon ang tusok niya sa braso kung hindi may dumating na kakilala at nalimutan na nito ang tungkol sa hinala. Hindi niya intensyon ang sarili na malulong. Kailangan lamang niya ito upang makalma sa lahat ng tensyon. Tulad ng pagperma ni Don Enrique mamaya para sa pagkakaloob sa kanya ng legal nitong mga ari-arian.